Start na po tayo. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Lacson binunyag po na lumalabag sa konstitusyon itong mga congressmen at mga senador, no? Dahil po sa paghahati, yung pinaghatian nila yung akap. Mamaya tatalakayin natin yan. Zero po ang budget nila para sa PhilHealth. Wala pong ibibigay ang gobyernong ito. Wala pong ibibigay sa na ayuda o na hindi ayuda. Ano ba yung termino doon? Subsidy. Hindi po magbibigay ng subsidy. Zero po ang budget ng PhilHealth ngayon. Grabe, no? Mukha talagang pinag-iinitan nila yung budget ng PhilHealth, no? May nakita silang budget na di umano ay sobra, pero pag-aaralan pa natin yan kasi nakita natin na hindi naman po talaga ganyang kalaki yung sobrang pera ng PhilHealth. At saka kung sobrang pera po yan, hindi po dapat yan ginagalaw. Okay? Dahil yan po ay pera ng mga members. Yan po ang mapag-uusapan natin. At iba pang mga balita, sasagutin din po natin yung, yan, ini-insist po nila. Ang binabalita po nila ngayon, ayaw daw na naman sumagot, no? Ayaw daw sagutin. Mas tamang termino. Ayaw i-explain ni BP Sara kahit na sa mga press briefing, yun pong tungkol dito sa kay Piatos at saka kay Chippy. No? Ayaw daw i-explain. Alam nyo, media, grabe kayo, no? No? Isang oras mahigit, ang daming tinanong at naliwanagan po yung reporter ninyo. Etong grabe talaga tong ano na to, tong Philippine Star, no? Ayan, no? Sara Duterte won't explain why Piatos Chippy received confidential fund. Iba po yung won't explain na kasi ang sama ng dating, ayaw niyang mag-explain. Samantalang, in-explain niya po kung bakit hindi po siya pwedeng mag-explain. Alam niyo yun? Naroon yung reporter niyo, kasama sila. Kaya alam mo, BP Sara, sa susunod, isama mo na lang, mag-ano ka na lang, vloggers conference na lang. Hayaan mo na lang silang kumuha sa mga vlogger. Ganon din eh. Kinakausap mo sila na matino, isang oras. Sinasagot mo lahat ng tanong nila. Pagdating sa isusulat na nila, iba na ang dating. Ayan, no? Sara Duterte won't explain why Piatos Chippy received confidential fund. Parang ipinagpalagay nyo na umamin si BP Sara na may nakareceive ng Piatos at Chippy ng confidential fund. Pasensya na, nawala lang ako sa sarili kaya bigla ako napakain. Pag may pagkain ako sa harap eh. Yan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Unahin na natin tong mga malisyosong pagbabalita, no? Naroon yung reporter nyo, Chuck, kasi press conference yun. Pinakinggan ko po uli. Ang linaw po na sinasabi ni BP Sara, hindi siya mag-explain at in-explain niya kung bakit hindi siya mag-explain. Hindi niya po sinabi, hindi ako mag-explain, period. Ang sinasabi niya, mako-compromise niya yung security ng mga nagtatrabaho dyan sa intelligence and security. Pag siya po ay nagpaliwanag tungkol dyan sa mga sinasabi niyong Chippy at saka tong si Piatos. Alam nyo, sa totoo lang, media, lahat na ng Pilipino
alam na nila lahat na code name lang yan. Lahat na ng Pilipino na nakikinig ng balita, kilala na nila si Mary Grace Piatos at iba pang pangalan, Kokoy Villamin, na mga code name yan na ginagamit para mapanatili yung pagiging confidential ng pinagkagastosan ng confidential fund. No? Huwag niyong palabasin na tanga ang mga Pilipino at kaya niyo pang paikutin. Kaya mga Pilipino ngayon, mag-survey kayo. Iisa lang ang sasabihin, hindi na po naniniwala sa inyo. Magkaharap nyo na si Vice President Sara Duterte. Pero pag nagbalita kayo, putya, parang dalawa po paliwanag ni BP Sara, mako-compromise yung mga nagtatabaho sa security natin. Ikalawa, labag sa batas na discuss ng nakareceive ng confidential fund, labag sa batas na i-divulge mo yung kung paano mo ginastos yung confidential fund. Ngayon, gusto nyo na naman, hindi nyo maintindihan, pinaliwanag na nga na ganun, lalabas pa rin na ayaw niyang ipaliwanag. No? Sasabihin nyo pa rin, ayaw niya pa rin ipaliwanag ang tungkol kay Mary Grace. Sabi ng labag sa batas. Sinasabi na ng Vice President. Dapat ang kinukontra nyo, hindi naman yan labag sa batas. Ganun dapat. Putya, kahit na ano nga, sinasampa ng kaso kay Vice President, magdadagdag pa ba siya ng ikakaso sa kanya? Sagutin nyo to. Bakit hindi nyo inuobliga yung pinupuwersa, kayong mga media, bakit hindi po ninyo pinupuwersa yung House of Representatives na imbestigahan naman para hindi obvious na persecution yung gusto nila? Imbestigahan naman yung ibang may confidential fund. Katulad ng Pangulo ng Pilipinas. Paano maginastos ni Marcos, ni BBM, yung pera ng confidential fund? Ano pinagkagastosan? Busising-busisi niyo yung DepEd tsaka OVP. Pero yung iba wala di ba? Ayan, no? Paano ginamit ni BBM ang kanyang confi fund? Sino ang minamanmanan? Smugglers, hoarders, drug syndicates, terrorists, CPP, NPA, kalaban sa politika o nabulsa? Ito po ay binasa ko lang tong Optic Politics. Yung post. Dito lantad na lantad kayo mga taga-HOR. House of Representatives. No? Lantad na lantad kayo na isa lang po yung gusto ninyong yung objective ng inyong kasi sabi nga may BP Sara, kung talagang ang gusto ninyo ay makagawa ng batas na may kinalaman dito sa confidential fund, mag-sampling kayo. Hindi lang isa. Hindi lang isang ahensya. Okay. Balik tayo rito sa ano pa ba? Tapusin muna natin yung mga banat nila. Yan. Para ipakita po na meron silang ginagawa tungkol dyan sa investigasyon nila para hindi halata, Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson Joel Chua, accompanied by Jinky, Valeriano, mga Young Guns, etc. Ayan. Filed 2 measures as a result of the series of hearings conducted by the committee relative
to the alleged misuse of confidential fund. Yung iba pong confidential fund, wala pong ano, wala kayong balak imbestigahan. Yung iba pong pondo, no? Wala pa, sa tingin nyo po ba, naglaho na yung pinagbentahan? Hindi po namin sinasabi naglaho, curious kami. Curious kami. Ano na nangyari doon sa pinagbentahan ng ginto? Ano na nangyari doon sa inilipat na pondo ng PhilHealth? Speaking of PhilHealth, eto po, punta po tayo. 0 po ang budget ng PhilHealth. At proud na proud po si Chis Escudero. Sabi ni Chis Escudero na hindi muna pinabigyan ng subsidiya ang PhilHealth sa 2025 dahil meron pa itong 600 billion excess funds ngayon. Antindi, no? O, parang tama yun, di ba? Parang tama yun. Kasi may pera pa kayo, bakit pa kayo bibigyan? Ito po ang problema no? Chis Escudero. Yung pera po, pribado po yan. Pera po yan ng mga miyembro ng PhilHealth. Di ba? Ang purpose po, para po magkasakit, yung PhilHealth member, hindi po yan lang po ang hinuhulugan ng mga miyembro na hindi nababalik sa kanila SSS, tumutubo, balang araw, babalik sa mga miyembro. Pag-ibig, tumutubo, balang araw, babalik sa miyembro. PhilHealth, hindi tumutubo, hindi nababalik sa mga miyembro. Hindi nababalik? Oo, kasi ang purpose niyan, yung hinulog mo, pag may nagkasakit na ibang miyembro, gagamitin yun para pag ikaw naman nagkasakit o yung pamilya mo, pondo rin ng iba. Yung gagamitin para sa iyo. O di okay lang. No? Okay lang. Dahil PhilHealth member. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng 0? Hindi pinondohan yung PhilHealth? Ganito po yan. Meron pong mga hindi naghuhulog na binigyan nila ng PhilHealth card. Sino-sino po yan? Yung mga senior citizen. Ibig sabihin, karga dapat yan kung binigyan nyo sila ng PhilHealth card. Tsaka yung iba pang mga, kung sino pa yung binigyan nila, pinamudmud yung mga PhilHealth card sa mga indigent, sa mga walang kakayahan. So, ibig sabihin, kaya sila indigent, wala silang trabaho, therefore, hindi sila naghulog ng PhilHealth. Pakinggan nyo lang po to Nga kanina ko lang to na-realize Kababasa ko rito sa mga umaangal sa pagsisiro ng PhilHealth. Kasi mukhang di ba? Mukhang practical May pera pa kayo, bakit namin kayo bibigyan ng subsidy? Pera po yun ng mga PhilHealth member, yung sinasabi nyo. May mga PhilHealth card kayong pinamigay na hindi mga member Naintindihan nyo po ba? Yung PhilHealth member, sagot na namin yung mga PhilHealth member na hindi nagkakasakit. Yung mga hindi nagkakasakit, hindi anong tawag doon? Hindi nila napapakinabangan yan. Pero napapakinabangan ng mga PhilHealth member. Dahil po sa galing ng mga politiko natin, no? Ayaw nilang kargahin. Halimbawa, yung mga mahihirap, walang kakayahang magpa-ospital. Dapat yan po, sagot na po yan ng gobyerno. Di ba? Hindi, pinasagot pa rin nila sa PhilHealth. Ang katwiran nila, magbibigay naman kami ng subsidy. Nakukuha po nyo? Bibigay naman kami ng subsidy dito sa mga hindi PhilHealth na binigyan namin ng PhilHealth card. So, ibig sabihin, yung mga babait na mga Pilipino na naghuhulog sa PhilHealth kahit hindi po sila nagkakasakit, kakargahin na rin namin pati yung mga binigyan nyo lang
Dahil sa indigent, dahil sila ay porpis o kung dahil sila ay senior citizen. Hindi ko po sinasabing wag sagutin. Sasagutin po talaga dapat ng pamahalaan yan. Pag nagkasakit yung kanyang mga tao. Pero binigyan nyo ng PhilHealth card eh. Yun po yung binibigyan nyo na subsidy, remember? Kaya kayo dapat magpondo sa PhilHealth dahil marami kayong binigyan ng PhilHealth card. Bakit ililigtas nyo? Bakit pati yung mga PhilHealth card na hindi naman originally PhilHealth member, bakit nyo ipapakarga pa rin sa PhilHealth member? Dapat ponduhan nyo yan. Inuubos nyo eh. Bakit gigil na gigil kayo sa PhilHealth? Bakit kinakailangan nyo ubusin yung pondo? Pwede namang extend. Yung bakatwiran, binibigyan ng card para valid ID daw. Putya. Mukha kayong pera. Pag may pera, hanggat may pera, ubusin natin yan. Hindi na nga po buffer eh. Kung gusto nyo talagang maubos yan, kaya pong ubusin. Kasi yung mga PhilHealth member, tsaka yung mga pamilya nila, konti lang po yung kinakaltas sa ospital eh. Malaki pa rin po. Didagdagan nyo. Pag nagkasakit, dagdagan nyo yung benepisyo ng PhilHealth dahil pera naman namin yan. Bakit? Sagot na ng gobyerno yun. Kung gusto ninyo na makakuha ng boto dyan sa mga tao na pinagbibigyan nyo ng PhilHealth, sagutin nyo naman yung budget para sa kanila. Bakit isisiro nyo? Bakit ipapakarga nyo pati yung PhilHealth na mga hindi naghuhulog sa mga miyembro pa rin? Tapos isisiro nyo, pero bumabaha yung budget sa iba. Alam nyo po, ibang klase tong gobyerno natin eh. Yung totoong mga nagtatrabaho, Office of the Vice President, DepEd, nakita nyo, tanungin nyo tungkol si BP Sara ng mga proyekto ng DepEd. Bakit may mga proyekto ng ganyan? Ang gaganda eh. Maski DepEd pa lang, iniiwas na sa recruitment ng mga NPA. Ngayon po, wala ka na marinig. Basta ang sabi lang, lahat lang ng mga ano niya, wag mo lang ituloy. Okay na. Titignan namin ha, kung talagang ano kayo ha. Grabe tong gobyerno natin. Tapos pagkatapos na imbestigahan, sino na isusunod nyo sa confidential fund? Tandaan po ninyo, mas mataas po yung confidential fund ng Pangulo. Ayaw nyong alamin kung saan ginamit. Asan yung transparency nyo? Okay, ito po, hindi po natin pinopromote si Lacson, pero tama tong sinabi niya. No? Tungkol po dyan sa akap na yan. Nagtataka lang tayo, sino ba yung, ang dami pong anti-akap eh. Ang dami pong natutuwa. No? Maraming natutuwa na natanggal nyo sa Senate. Tuwan-tuwa kayo, binabalita nyo, tinanggal namin yan eh. Yung mga anti-akap po, bakit tahimik kayo ngayon?
Bakit po wala nagsasalita sa mga nagpatanggal ng akap? Grabe, ulitin ko lang po yung sinabi ni Vice President ha. Ulitin ko lang po ang sinabi ni Vice President Sara Duterte. Yang ayuda ay vote buying. Ang ginawa ninyong legal yung vote buying. Illegal yung vote buying. Pag ikaw nagbigay ka ng pera, vote buying, makakasuhan ka, madidisqualify ka. No? Ngayon, ito po, ginawa nilang legal yung vote buying. Ayon po yan kay VP Sara Duterte. Kaya sa totoo lang, ang dami pong mga tamang sinabi ni VP Sara. Mabuti na nga, bumaliktad na si VP Sara eh. Mabuti na nga, nag-oposisyon na eh. Kasi hindi natin maririnig yung mga katamaan na to eh. Hindi nyo po pwedeng katwiran na sagutin nyo na yung mga binigyan namin ng PhilHealth card dahil kami nangangampanya. Nagpapabango kami. Nagbigay kami ng mga PhilHealth card. Sasagutin ng PhilHealth yan. Hindi pa rin namin sila bibigyan ng pondo. Kayo na rin ang sumagot. Total, marami kayong pera eh. Hindi ba pwedeng dagdagan na lang ng mga taga-PhilHealth ang benepisyo ng kanilang mga miyembro? Tapos yan po tingog-tingog na yan. Ano po kinalaman ninyo sa PhilHealth? Sa pondo ng PhilHealth? Bakit kayo makikipag-coordinate? Anong tanong ni Bato dyan? Gaano kayo ka-powerful? Romualdez yan, Bato eh. Bakit mo tatanungin sa power? Hanggang ngayon ba, Bato, hindi nyo pa, Senator Bato, hindi mo pa naintindihan kung gaano ka-powerful ang mga Romualdez? Ayon rin kay BP Sara, si Romualdez at si Saldico ang may control ng budget ng Pilipinas. Kaya yung sinasabi niyong baykam, putya. What Martin wants, Martin gets. Ayan, pinamuka sa inyo. Nadagdagan nyo ba nung kinaltasan ba ng House of Representatives ang budget ng Vice President? Nadagdagan nyo ba? Bakit po kinaltasan? No? May problema po ba? Hindi lang po confidential fund. No? Tignan nyo ha, mag-isip lang po tayo ng konti. Ang budget po ng OVP, hindi lang po yan confidential fund. Mas malaki po ang budget ng hindi confidential. Ibig sabihin, anytime pwedeng busisiin. At tanungin nyo, sasagutin kayo kasi hindi confidential eh. Pero bakit hindi po nila, kung talagang magnanakaw si BP Sara na gusto nilang palabasin, bakit hindi yung mga lantad ng mga pondo ang tanungin ninyo kung may nakawan? Madali po kasi yan. Sasagutin po nila yan. Gusto nyong malaman saan dinala yung budget? Sasagutin niya ng Office of the Vice President. Kasi lantad po yan eh. Kaya doon po sila nag-imbestiga sa hindi pwedeng sagutin. Ngayon, pag hindi pwedeng sagutin, bahala na po yung media nila. Katulad po nitong Philippine Star. Sara Duterte won't explain why Piatos Chipi received confidential fund. Imagine. Sinabi na nga ni Lacson, sinabi na rin ni Heidi Mendoza na pwede namang gumamit talaga ng alias, lalo na confidential. Pero hindi. Kunwari, hindi alam ng mga tao. Etong dyaryo natin, etong mga nakaupo sa Kongreso, akala nila mga Pilipino, bobo. Lahat na po alam na. Maski kayo alam nyo. Naintindihan nyo na ngayon bakit ang confidential fund ang kanilang sinisilip.
At bakit hindi talaga magnanakaw si BP Sara? Kasi kahit na anong tanungin nyo, kung sinagot naman niya ni BP Sara, sasampahan din nila ng kaso. Nagde-divulge ng confidence ng national security, nagde-divulge ka ng mga impormasyon na hindi karapat-dapat dahil ito ay confidential. May kaso na naman po si Sara Duterte. Kung sino yung sumusunod sa batas, siya pa yung pinalalabas na magnanakaw, siya pa yung pinalalabas na lumalabag sa batas. Bakit hindi nyo tinatanong, wala kayong problema sa mga lantad na budget? Di ba? Yung pwede nyong ibulgar. Yung hindi nyo pwedeng ibulgar, yun yung binubulgar nyo. Planado na nila yan eh. Hindi sasagot yan si BP Sara. Pag sumagot yan, may kaso yan. Kasuhan din natin. Patong-patong na kaso. No? Bakit hindi nyo usisain? Yung malantad ng proyekto para tatapatan lang. Pwedeng ilantad. May question kayo dyan? Eto yan. Bakit hindi nila ginagawa yun? Kasi nga eh. Hindi naman magnanakaw si BP Sara. Ano makikita nila nakaw? Meski naman dito, wala naman silang binibintang na nakaw eh. Di ba? Wala naman silang binibintang na nanakaw ni BP Sara eh. Pinahihiwatig lang nila na magnanakaw kasi itinatago. Kaya nga tago dahil confidential. Kaya nga hindi sinasagot kung sino si Mary Grace dahil confidential. Tapos ibabalita nila. Samantalang sinagot na ni BP Sara yun. Hindi ko sasagutin yan dahil yan ay mako-compromise yung mga nagtatrabaho sa security. Di ba? Ang gandang paliwanag. Nasundan pa. Hindi ko yan sasagutin kasi bawal yan. Ipinagbabawal yan ng batas. Siguro yung reporter nila tatango-tango habang nung sinulat na sa dyaryo, puta, wala na yung paliwanag kung bakit hindi dapat sagutin. Ito na lang ang natira. Sara Duterte won't explain. Bakit po won't explain? Pinaliwanag po kung bakit hindi niya ini-explain. Eh. Hindi niyo nilagay sa balita. Kami na po magbabalita. Kaya hindi ini-explain dahil kaya hindi ini-explain dahil mako-compromise yung mga nagtatrabaho sa security. Di ba? Ay, alias lang pala yan. Kala nyo, titigil na sila. Pag sinabi kaya ni BP Sara na alias lang yan, sino tong alias na to? Sino yan? O, di ba? Walang katapusan yan eh. Tapos yung iba pa, ang dali lang naman kasi sagutin kung gustong sumagot eh. Kaya hindi sumasagot kasi may tinatago. Opo, confidential nga, kaya tinatago eh. Pero yung mga lantad, hindi kayo nagbubusisi. Kasi pwedeng ilantad eh. Ano gusto nyo malaman sa ginasos? Eto. Wala silang makita kasi, yun pala yan. Diyan pala ginastos yan. Naghanap sila dun sa wala silang nakikita. Naghanap sila brown out. Wala silang dalang flashlight. Tapos sasabihin nila, wala kami makita. Sayang, di ko alam na na-cite in contempt na si Grialdo. Sana binalita natin. Mamaya, yan ang ibabalita. Yan yung pag nakulong, magko-contribute daw si di ba, Baste? Okay. Punta tayo rito sa sinasabi ni ni Ping Lacson. Senators and congressmen can embrace each other all they want.
but they cannot agree to share what is not theirs, no? Alam niyo katwiran ni Grace po, 'di ba? Naalala niyo yung katwiran ni Grace po kaya sila pumayag na ibalik yung akap? Teka nga pala muna, isa pa pala. Ano po nangyari sa mga anti-akap? Ano po nangyari sa inyo? Bakit dehin bokeh na kayo sa mga anti-akap? Ito po, kinumpirma na napagkasunduan ng Senado at Kamara na parehong magkakaroon ng access sa akap. Pinaghatian po nila yung akap, no? Ano sabi ni Ping Lacson? Senators and congressmen can embrace each other all they want, but they cannot agree to share what is not theirs. Hindi po inyo yung akap. Tuloy natin. Ang trabaho ninyo, ano ba talaga trabaho nyo? Magpatupad ng akap? Trabaho ba yan? Tuloy natin. They can only legislate, not implement government projects like akap. Kung kayo po ay may akap, hindi po kayo dapat na nag-implement niyan. Pero dapat sampulan kasi. Sampulan kung hindi sila dapat yan. Dapat hindi, kung may namimigay po ng akap na hindi naman po DSWD, they should at least be discreet when violating the Constitution. Ano po sinasabi ni Lacson dito? Lumalabag kayo sa Konstitusyon ng Pilipinas. Hindi ninyo trabaho, tinatrabaho nyo. Hindi nyo po trabaho mamigay ng ayuda. Pero kayo mismo yung namimigay. May nakita pa nga ako pondo, tuwan-tuwa pa eh. Siya mismo yung nagbibilang ng pera eh. Ang trabaho nyo po to legislate, gumawa ng batas. All-powerful po kasi si Martin at ang kanyang mga congressman. Kaya nilang maging investigador. Ginawa nila sarili nilang investigador. Ginawa nilang judge. Nagpapakulong eh. Hindi nyo po trabaho yan. To legislate. Pati ang dami yung mga illegal na order. O orderan nyo yung kinontempt nyo na makulong sa correctional. Tapos pag nagwala yung vice president, puta sasabihin nyo, unbecoming. Pinaghatian nyo yung akap. Hindi po nyo trabaho yung mamigay ng akap. Hindi inyong pera yan. Bakit nyo paghatian? Ano po payo ni Lacson? Kung lalabag naman kayo sa Constitution, wag nyo naman masyadong garapalan. Tuwan-tuwa pa kayo. Napakagarapal nung ginagawa nyo. Paglabag sa Constitution na may direkta kayong access sa akap, na kayo mismo yung gustong mamahagi. Tuwan-tuwa sila eh. Alam nyo kung bakit? Siyempre magagamit nilang pondo yan. Mabuti na lang yung dalawa nating senador na miyembro ng BICAM. Kaya po, eto matitiyak natin, no? Hindi po pumirma. Tama yan, Senator Bato at Senator Bongo. Kasi last year, tandang-tanda ko, umangal kayo, di ba? Last year, umangal yung mga yan eh. Bakit daw sila nalusutan? Hindi daw yan yung pinagkasunduan nila sa BICAM. Bakit may mga na-insert? Yung akap, wala daw yan. Bakit napasukan sila? Malalakas ang loob ng mga congressman. Alam mo, sinabi sa kanila ng mga congressman, may pirma kayo eh. Hindi nyo binabasa.
O ngayon, hindi po pumirma si Senator Bato at Senator Bongo. Kantsaw pa kayo, ha? Kayo na nagpalusot. Ganun po kagarapal itong mga congressman. Pinalusutan ka na. Nung nahuli mong na pinalusutan ka, sila pa mga asar. Pumirma ka eh. Dapat binasa mo muna yung pinipirmahan mo. Tama rin naman yun. Di ba? Pumirma kayo, tasangal kayo. Tama yun. Pero tama ngayon, tignan nyo, hindi nyo napapirma si Bato at si Bongo. Ganyan po yung uri ng mga senador ni Pangulong Duterte. Mahirap madalawahan. Kaya po ngayon, iboto na lang po natin yung mga senador na sigurado tayong kay Duterte. Huwag po kayong boboto ng taga-kabila. Kung siyam lang yan, siyam lang. Kung 8 lang, 8 lang. Kasi pag naghalo po kayo, tapos aangal na naman kayo, every 3 years, once, isang araw lang po ang kapangyarihan ng mamamayan. Isang araw lang. The rest, mahigit 1,000 araw kanila, every 3 years. Sila ang makapangyarihan. Every 3 years, isang araw lang tayong magkakaroon ng kapangyarihan. Sa kanila, 1,000 mahigit. Kita nyo po, ganun po ang ating mga senador. Sabihin nyo, si Robin, hindi po kasama sa BICAM si Robin. Kaya kung kayo naniniwala na ganyan dapat yung mga senador natin, may paninindigan, hindi basta-basta ayon. Teka lang pala muna. Yung pasimuno po ng ng anti-AKAP, bakit po Dehin Bokiki? Marcos yata apelyido din nun. Ano na? May kasunduan na kayong pamilya? Bawal na magtirahan? Ginuguyo lang tayo ng mga hindi nga po kasama sa BICAM. Hindi po lahat na senador ay BICAM. Naintindihan nyo? Kaya po si Robin, hindi po siya BICAM member. Kung masaya po kayo ng ganyan na hindi pumapayag na magpagoyo, iboto nyo yung mga kandidato natin. Bato, Go, Philip Salvador, Hinlo, Bundok, Lambino, Pastor Kibuloy, at saka si Vic Rodriguez, at saka to si number 1 natin siyempre, Marcoleta. Kung sino yung nagtatrabaho, open na open, wala pong problema. Yung mga hindi confidential fund ni Vice President Sara Duterte, nagtatrabaho talaga. Tinanggalan ng pondo. Wala naman kayo mga senador. Kayong mga senador, majority. Kaya dapat i-majority natin. Dapat manalo majority, mga pro-Duterte. Kasi itong majority natin ngayon, mga walang boto. Sunod-sunuran kay Martin. Biruin mo, Senate President ka, ikaw nagpapaliwanag. Chis Escudero. Sinabi ni Chis na hindi mo na pinagbigyan ng subsidiya ang PhilHealth. Utak yan. Opo. Kaya po, mananatili po yan ganyan hanggat hindi po natin nakokontrol yung Senado. Yung congressman po, madali lang po makontrol yan eh. Pag nakontrol natin ang Senado ngayon, kusa na po magbabaliktaran yan, mga nanalo sa pera. Mga nanalo under ni Martin. Mag-iisip na yan, panalo na ako, teka muna. Malakas tong Duterte kasi ang dami na ipanalong senador. Baliktaran na yan. Madali lang po pabaliktarin yan. Kaya dapat ipanalo natin kasi pag nadikit ka sa Duterte, magkakaroon ka kahit papano ng hiya eh.
magkakaroon ka ng prinsipyo. Tol, balita ko tol, laglagan ka na tol. Ito po hindi, defenders to, defenders. Bigay po to, the defenders to kay VP Sara Duterte. Ewan ko kung ano nito. Basta VP Sara Duterte to. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, pwede po kayo magbigay ng reaksyon at higit sa lahat,